Nasa gitna ng pag-uusap noon sina Sister Josie, Kalupo, Doktora Elisa, Sita at Samuel noong may sumigaw sa labas ng kumbento. Nagkatinginan silang lahat at nilingon ng pinanggagalingan ng sigaw. Dahil nasa loob sila at mataas ang pader, ay di nila kita ang labas pero rinig na nasa direksyon ng kalsada sa labas na nasa likuran nila. Agad tinungo ni Sister Josie ang gate na may maliit na bintana at sumilip doon. Nakita niyang sumisigaw ang isang lalaki sa labas ng gate at may itinuturo sa may halamanan na nakatanim sa harap ng kumbento. Binuksan ng madre ang gate at sumunod ang mga kasama niyang kanina ay nagpupulong. Nilapitan ni Kalupo ang lalaki at siniyasat ang itinuturo nito sa may halamanan. Nang hawiin ni Kalupo ang mga nakatanim, ay nagimbal siya sa nakita dahil may isang tao roon na nag-aagaw buhay. Agad tinulungan ni Kalupo at Samuel na makatayo ang nag-aagaw buhay at inalalayan papunta sa loob ng kumbento. Pinaupo nila ito sa may terasa at pinainom ng tubig. Siniyasat naman ito ni Doktora Elisa at napag-alamang isa itong lalaki at gusot-gusot ang buhok na animoy isang babae dahil sa lago nito. Tiningnan niya ang kabuuan kung may sugat at nakitaan ito ng mga galos sa braso at leeg. Naalala agad ni Kalupo, ito yung baliw na sumisigaw noong nakaraang araw. "Ano ho ang nangyari sa inyo?" tanong ni Doktora Elisa sa lalaki. "Nakakita ako ng aswang sa isang bahay na malaki. Nakita kong inilabas niya ang kanyang mahabang dila at nakakatakot." Wika ng baliw na halos hindi na magkanda o gaga sa pagsasalita. "Saan mo nakita ang aswang?" tanong ni Elisa. "Doon nga sa may bintana. Tapos may kurtina na puti. Ganito pang ang sabi niya oh. Ble, ble, ble." Wika ulit ng baliw. "Saan mo nga nakita?" tanong ulit ni Elisa. "Galit ka ba? Hindi ka yata naniniwala sa akin eh. Aalis na lang ako." Galit na wika ng lalaki. "Hindi siya galit, Manong. Mabait si Elisa. Pero gusto lang naming malaman kung saan mo nakita ang aswang." Sabi naman ni Kalupo. May kasama siyang lalaki na mahaba rin ang dila. At ang sabi rin niya, ble, ble." Dahil walang matinong sagot ang lalaki, ay hinayaan na lang nila itong umalis. "Mag-iingat kayo sa aswang!" Sigaw ng lalaking baliw na. Pagkaalis ng lalaki, ay itinuloy na nila Kalupo ang pagpupulong. Napag-usapan nilang maaaring totoong nakakita ng aswang ang baliw na lalaki. At sinabi ni Sister Josie na sundan nila Sita at Samuel ang baliw. Baka magkaroon sila ng clue sa pagsunod. "Parang nakita ko na yung lalaking yun," wika ni Sister Teresa. "Tama. Nakita ko siya sa isang bahay dyan sa bayan. Nagmamay-ari siya ng isang kainan, ngunit palaging lasing dahil sa pag-iwan ng kanyang asawa sa kanya." Kwento pa ulit ni Sister Teresa. "Kailangan na nating mag-imbestiga para mahuli ang ulo ng dahilan ng kababalaghan na nangyayari sa lugar natin." Matigas na wika ni Kalupo. Noong matapos ang pulong, ay sinundan ni Sita at Samuel ang lalaking baliw. Nakatambay kasi ito sa harap ng simbahan at noong makita nilang umalis ay sinundan na nila ito. Paminsan-minsan ay tumitigil ito at titingin sa paligid, saka tutuloy. Nakita nilang pumasok ito sa loob ng sementeryo. Nangolekta ito ng mga bulaklak sa bawat puntod na makita at madaanan. Dinala ang mga kumpol ng bulaklak sa isang puntod na nag-iisa sa dulo. Doon ay nakita nilang umupo sa harap nito at umiyak. Medyo lumapit sila upang makita kung kanino ang puntod at nakita nilang sa anak pala nito.
Narinig nilang sinabi ng lalaki ang pangalan ng anak niya. Mina, anak ko, matulog ka ng mahimbing ha. Hinahanap ko ang pumatay sa'yo. Nangungulila ako ng lubos, anak, lalo na't lumayo ang inay mo sa sama ng loob. Kasalanan ko dahil hindi kita nabantayan at ikay napaslang ng aswang na yon. Ngunit nakita ko na sila, anak. Dumating na sila dito. Pero di ko makita yung babaeng kumitil ng buhay mo. Pangako, ipaghihiganti kita, anak ko. Malungkot na sabi ng lalaki. Inayos muli ng lalaki ang mga bulaklak saka tumayo. Lumingon sa paligid dahil parang napansin niyang tila may nagmamasid sa kanya. At noong masiguradong wala, ay tumuloy na siya sa kanyang maliit at payak na bahay sa loob ng sementeryo. Ikuwento nila Sita at Samuel ang nakita nila kay Kalupo, kaya mas lalo pang inigtingan nila ang pagbabantay sa lalaking baliw. Samantala, sa loob ng mansyon ni Marcos ay naghahanda sila ni Gabino upang magpunta sa gawaan ng tsinelas. Lumen, palayasin mo muna ang tagaluto sa kusina. Mas mainam kung ikaw muna ang magluluto. Baka makahalata siya na may kakaiba sa mga niluluto niya. Wika ni Marcos. Marcos? Nasabi ba sa'yo ni Cataleya ang nakita niya kay Doktora Elisa? Ang tungkol sa suot nitong kwintas? Tanong ni Lumen. Wala namang nababanggit. Ano bang tungkol sa kwintas? Ang bertud ng mga sinaunang albularyo. Isang malakas na bertud na pwedeng magpahina sa atin kung gagamitan ka nito ng kapangyarihan ng nagmamay-ari. Hindi ko napansin, Lumen. Hayaan mo. At mag-iingat ako. Titiyakin ko rin kung may galing ito at kung bakit suot ni Doktora Elisa ang kwintas na yon. Sagot ni Marcos. Pinatawag ni Marcos si Gabino kay Lumen upang magpunta na sila sa gawaan ng tsinelas. Habang nasa daan sila ni Gabino, ay nag-iisip siya tungkol sa kwintas na sinabi ni Lumen. Ayaw tanggapin ng isip ni Marcos na kalaban niya si Elisa dahil may pagtingin siya dito. Senyor, nandito na po tayo, sabi ni Gabino. Mag-antay ka rito sa labas, Gabino, sagot ni Marcos. Gaya ng dati, ay tumagal ng 40 minutos ang lalaki sa loob at pagkatapos ay nagpahatid na siya sa bahay nito. Napapansin ni Gabino na tuwing papasok si Marcos sa loob ay nagiging mas makisig ito at parang mas bumabata pa. Napaisip siya kung anong meron sa loob ng kwartong iyon. Hindi kasi alam ni Gabino ang lihim ni Marcos. Alam niyang katulad niya ay isa itong halimaw, ngunit napapansin niyang magkaiba sila. Dahil sa respeto sa amo ay nanahimik ito. Alam niyang isang araw ay sasabihin din ni Marcos ang lihim. Kinaumagahan ay bumisita si Elisa kay Cataleya dahil buwan na ng pagsusuri para sa bata. Doktora Elisa, alam mo bang ayaw ko sa'yo? Tuwirang wika ni Cataleya sa dalaga. Napatingin naman ang dalaga sa mukha ng bata at halatang nasaktan nito, ngunit dinala na lang sa tipid na ngiti. Oh, bakit di ka magsalita, doktora? Sabi ko, ayaw ko sa'yo dahil bad ka. At yung kwintas mo na yan, tanggalin mo yan. Hindi ko yan gusto. Sigaw ni Cataleya sa kahahablutin sana ang kwintas. Laking pagtataka ng bata dahil wala itong suot na kwintas na gaya ng suot niya noon. Nasaan ang iyong kwintas, Doktora Elisa? Hindi ba't may suot kang gaya ng... Biglang natigil sa pagsasalita si Cataleya dahil lumabas si Lumen at tinawag ang kanyang pansin. Cataleya, pagkatapos mo dyan ay maligo ka na. May pupuntahan tayo, kakain tayo sa labas kasamang papa mo. Inirapan ni Cataleya si Doktora Elisa at may salbahing ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Tumitig siya sa mga buhok ni Elisa at biglang itinaas ito na parang bruha. Hindi ito nahalata ni Doktora Elisa. Nakita naman ito ni Lumen at saktong paglabas ni Marcos. Hindi maitago ang tawa nila sa nakita
dahil nagmistula itong manikang bruha. Dahil sa labis na pagtataka, ay nagtanong si Elisa, "Bakit kayo tumatawa? Anong nakakatawa, Marcos?" At biglang bumalik sa normal ang kanyang mga buhok. "Tara na, Yaya, at gusto ko nang maligo." Bagay talaga sa kanya ang bruha, Yaya, diba? Ang pangit talaga niya. Tawa ni Cataleya. "Elisa, pasensya ka na kay Cataleya. May sumpong talaga ang batang yun. Hayaan mo, pagsasabihan ko na dapat gumalang siya sa mas nakakatanda sa kanya. Pasensya na ulit." May giliw na sabi ni Marcos. Ngunit si Elisa ay nakatingin pa rin sa batang tumatawa. May naramdaman siya kanina na parang kinuryente siya, ngunit wala siyang malay na tumayo ang kanyang buhok. Habang nag-uusap sina Marcos at Elisa, ay panay ang tingin ni Marcos sa leeg ng dalaga. Naasiwa naman si Elisa dahil kakaiba ang mga panakaw na tingin ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi na nakatiis si Elisa, kaya maingat na hinawakan ang leeg niya at saka nagtanong ito kay Marcos. "May dumi ba sa leeg ko, Marcos? Parang may mali yata sa leeg ko at ang sama ng mga panakaw na tingin mo." Hindi na ikaila ng dalaga ang nasa loob. Ayaw niyang maging sinungaling sa nararamdaman, kaya sinabi niya ang totoo. Napakamot naman si Marcos sa batok at agad nagsalita. Wala. Napansin ko kasing nakabukas yung botones sa leeg mo. Nahiya naman akong sabihin sa'yo kaya sa tingin ko sinabi." Pabirong tugon nito. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Nakakahiya. Napaka-irresponsable ko kasi." "Pasensya ka na rin, Elisa." Sige Marcos. Magpapaalam na pala ako. May pupuntahan yata kayo ng mga anak mo. Sige na, ayaw kong makaabala, sabi ni Doktora Elisa. Pagkaalis ng dalaga ay lumapit agad si Lumen kay Marcos at tinanong kung nakita ba niya ang kwintas ni Elisa. Sinabi naman itong wala siyang nakitang kwintas ni Elisa. Napaisip naman si Lumen at tumingin sa dalawang bata na noon ay nakasilip lang sa may kusina. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Elisa ay napapaisip siya kung bakit ganun na lang ang tingin ni Marcos sa kanyang leeg. Napahawak siya tuloy dito. Napangiti siya. Di kaya nabibighani si Marcos? Ay ano ba yan? Kung ano-ano ang naiisip ko. Gumising ka, Elisa. Hindi magkakagusto sa'yo ang pinakamayaman sa lugar ng Pampanga. Bulong nito sa sarili. Sa labas naman ng bahay ni Kalupo ay nakatingin siya sa direksyon ng payak na anghel. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Hinawakan niya ito at ipinihit pa kanan. Nabuksan ang pinto ng underground at siya ay bumaba doon. Huminga ng malalim. Kinuha niya doon ang isang supot ng pulbos na gawa sa tinik ng buntot pagi at asin. Ayon kay Kalupo, takot ang mga aswang dito. Para sa mga normal na tao ay hindi sila natatakot dito, pero silang mga may lahing aswang ay masakit sa balat kung dumampi ito. Inilagay ni Kalupo ang pulbos sa kanyang bulsa, saka maingat na umakyat at nilakad ang daang madilim patungo sa bahay kainan ng babae. Pagkarating niya sa lugar ay agad na tinawag ang taga-silbi at sinabing makikiihi lang siya. Yung palikuran ay nasa likod ng kusina at nadadaanan ng mga nagluluto at naguhugas ng pinggan. Nataon na walang nagluluto doon, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong siyasatin ang laman ng kaldero. Binuksan niya ang mga kaldero at isa-isang binudburan ng pulbos ng buntot pagi at asin ang mga naluto na. Noong maramdaman niyang may paparating, ay agad siyang nagtago. Sa likod ng pintuan, mabuti at walang nakakita sa kanya. Agad siyang lumabas sa pinagkukublihan noong makaalis ang mga tagaluto at nagmamadali na siyang umalis. Walang nakapansin sa kanyang ginawa. Dumiretso na siya sa pag-uwi
at ipinagdasal na sana walang nakakita sa kanyang ginawa. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay napansin niya ang isang malaking asong itim na umaaligid. Kaya di na siya nagsayang ng oras. Hinagisan niya agad ito ng buntot pagi na pinulbos at asin. Hindi mapakali si Marisa. Nagtaka siya kung bakit nagalit sa kanya ang mga kumakain kanina. Hindi na kasi nila inubos ang mga pagkain nila. May nagsabi pa ngang ang sama ng lasa ng mga niluto. Ang sakit daw sa dila. May isang matandang lumapit sa kanya at nagsabing, anong nangyari daw? At nagsipulasan ang mga kumakain kanina. Hindi niya kayang sagutin ang tanong at ibabalik na sana niya ang pera ng matanda nang magsalita ang kanyang tagaluto. Ate, nakita mo ba yung lalaking pumasok dito kanina? Napansin ko kasing pumasok siya sa kusina ngunit agad ding umalis. Hindi kaya may inilagay siyang panira sa mga pagkain natin? Baka kaaway yun ate mula sa kabilang kainan, wika ng tagaluto. Matangkad Anong siya tsura ate? ng lalaki? Siguro Tanong ni nasa Marisa. edad 40, ganun. At mahabang kanyang buhok at may marka sa kanyang braso na bituin, sagot ng tagaluto. Walang duda, si Kalupo nga ang pumasok sa kainan, ang albularyong kumakalaban sa mga aswang, sabi ni Marisa. Isinumbong niya ang nangyari sa kanyang kapatid na si Kateryo. Nagtaka naman ang kapatid kung bakit ginawa yun ni Kalupo. Hindi naman sila aswang upang kalabanin. Agad na pinuntahan ni Kateryo at Marisa ang bahay ni Kalupo upang kumprontahin ito sa ginawa. Ngunit wala pa naman silang pruweba na siya nga ang sumira sa lasa ng pagkain. Magandang hapon sa iyo, Kalupo. Pagbati nila, noong madatnang nagpapakulo ng dahon ng dalandan si Kalupo. Asiwa naman ang dalawa sa amoy ng dalandan. Tila nasasakal sila sa amoy nito. Ano bang atin? Tanong ni Kalupo sa dalawang bisita. Ano ba yung pinapakuluan mo, Kalupo? Ang sama ng amoy. Parang may sumasakal sa akin, sabi ni Marisa. Eto ba? Dahon ng dalandan to. Pagkasabi niya sa dalandan, ay napansin niyang nanlilisik ng mga mata ni Marisa at Teryo. Hindi maitatanggi na nahawaan sila ng pagkaaswang at pwede ring mangyari sa mga kumain sa kanilang bahay kainan. Pinaupo ni Kalupo ang dalawa sa harap ng kanyang bahay at pinainom sila ng langis na nagpaparalisa ng kanilang pagiging aswang. Ipinaliwanag ni Kalupo ang kanilang sitwasyon at inamin niya ang kanyang ginawa. Nagulat ang magkapatid dahil sa nalaman, hindi nila alam na mga yanggaw na pala sila. Yanggaw ang tawag sa bagong hawang aswang. Ikunento ni Kalupo ang nakita niya sa kainan ni Marisa at ang pag-alis ng mga kumakain ang patunay na mga aswang ang mga ito. At ang karneng kinain nila ay karne ng tao. Tinanong ni Kalupo kung kanino galing ang mga karne at ang sagot nila ay may isang karwahe na mura lang ang benta ng karne, ngunit malinamnam ito. Gagamutin ko kayong dalawa at sana magawa ko ito ng 2 linggo. Depende kasi ito sa gaano karami ang karne na nakain ninyo. Mabuti hindi kayo nakalunok ng bato ng aswang. Kung hindi, ay tiyak na aswang na kayo ngayon at mahirap ko na kayong gamutin pa. Ipinatigil na ni Kalupo ang pag-angkat nila Marisa at Teryo ng karne sa estrangherong karwahe. At pagkalipas ng 2 linggo, ay tuluyan nang gumaling ang magkapatid. Ang malaking palaisipan kay Teryo ay kung sino ang nagtitinda kina Teryo at Marisa. Isang araw, napadaan si Samuel sa harap ng bahay ni Marcos. Manghang-mangha siya sa gara at ganda ng bahay. Napansin niyang mataas ang bakod ng bahay.
ngunit kita ang buong parte ng hardin dahil may bakal na rehas sa parteng iyon at kita sa loob nito. Nakita niyang nagbabasa ang isang batang babae na maganda at ang kamukha nito ay nagpipinta. Inulit niyang pagtingin sa bata. Inulit niyang pagtitig sa batang nagbabasa at naalala na niya ang kamukha nito. Tama, si Sister Iya del Mundo Riva. Kopyang-kopya ang liit ng mukha ng mga ito. Kinabahang bigla si Samuel. Balak niyang isumbong ito sa mga kasama, ngunit baka nagkamali siya. Marami namang ganun na siyang pauwi, magkakabituin. Habang nasa daan siya, ay gumuhit sa langit ang isang malakas na kidlat at saka kumulog. Nagtaka siya, ngayon pa uulan. Kanina naman ay maaliwalas ang paligid. Bakit biglaan ang pagsama ng panahon? Mabilis na tumakbo si Samuel upang makauwi na agad. Habang tumatakbo, ay napansin niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Parang galit ang mga ito. Lalong dumilim ang paligid. Para siyang napunta sa nakalipas na 10 taon. Hindi siya nagkamali. Umikot ang kanyang paningin at nabuwal siya. Noong naging maayos ang pakiramdam, ay nakita niya sa kanyang harapan ang isang pares ng mga paa. Tumingala siya at nakita niya ang isang mukha. Ito ay si Sister Iya del Mundo Riva. Samuel, tulungan mo ako. Hanapin mo ang aking katawan at ako ay iyong ilibing ng tuluyan. Lumuluha ang madre. Parang galing ito sa hukay. Ang dami niyang mga sugat sa katawan. Bigla itong sumuka sa harap niya at sumigaw siya ng sobrang takot. Doon ay biglang bumalik siya sa ulirat. Maraming tao ang nakapalibot sa kanya at siya ay ginigising. Samuel! Samuel! Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Sita. Tumingin siya sa mukha ni Sita. Hindi siya makasagot. Parang totoong galing siya sa nakaraan at pagod na pagod siya. Tara na, umuwi na tayo. Doon ko na lang matulog, hindi dyan sa daan. Lakas ng tama mo, Samuel. May pasigaw-sikaw ka pa ha. Pagbibiro ni Sita. Kinagabihan, naulit muli ang pangyayari sa panaginip ni Samuel. Doon ay may kasama na si Sister Iya at kasama niya si Amo. Walang iba kundi si Padre Ilustre. Kitang-kita niya na inililibing ng pare ang katawan ni Sister Iya, kahit pilit itong kumakawala sa kanyang pagkakagapos. Inililibing ng buhay si Sister Iya? Nasabi niya sa kanyang sarili. Lalapitan sana niya ang dalawa nang biglang may dumampi sa kanyang muka na malamig na bagay. Doon pa lamang siya nagising dahil pinupunasan ni Kalupo ang kanyang muka ng malamig na tubig. Ayon sa matanda ay sumisigaw siya. Para siyang nasa isang masamang panaginip at totoo naman ito. Ano ang napanaginipan mo, Samuel? At parang pagod na pagod ka? Tanong ni Kalupo. Napanaginipan ko po sina Padre Ilustre at Sister Iya del Mundo Riva. Doon sa panaginip ko ay inililibing siya ng buhay ni Padre Ilustre. At kahapon din, noong naglalakad ako ay bigla na lang akong nahilo. At nang imulat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang nagmamakaawang si Sister Iya sa aking harapan. Hingal nitong sabi, may mensahe ang iyong panaginip. Nararanasan mo na ba ito nung bata ka pa? Tanong ni Kalupo. Ang managinip ng mga nangyayari o nakikita sa panaginip ang nangyayari na o nangyari na. Oo, Kalupo. Ngunit biglang natigil dahil ipinasara ng nanay ko ang aking ikatlong mata. Sagot ni Samuel. Sige na, matulog ka na ulit at bukas na natin pag-usapan ang panaginip mo at kung ano ang mensahe nito sa atin. Lumabas ng bahay si Kalupo
Galit na galit siya sa nangyari. Nagmumukha siyang walang silbi sa nangyayari. Bakit hindi niya mahuli-huli ang mga hayop na aswang? Wala sa sarili niyang kinuha ni Kalupo ang kanyang itak at naglakad. Nagtungo siya sa plaza at nagmanman doon. Nakita niya na lumabas ang karwahe na kulay itim mula sa bahay na malaki. Nakita niyang lumiko ito sa direksyon ng gawaan ng tsinelas. Mga 500 metro ang layo ng pabrika, ngunit wala siyang pakialam. Ramdam niya na may matutuklasan siya ngayong gabi. Sinundan niya ito. Pagkarating niya sa lokasyon, ay nakita niyang nakaparada ang sasakyan sa harap ng pabrika. Noong mapansin niyang umalis ang nagbabantay at nagtungo sa maliit na bahay ng gwardya, ay pumasok siya sa loob ng pabrika. Dahan-dahan siyang umikot sa loob. Mga mesang puno ng tsinelas ang kanyang nakita. Hanggang sa may nakita siyang sikretong pinto sa likod. Binuksan niya ito. At sa loob ay nakarinig siya ng lalaking umiiyak. Nagtago siya at pinakinggan ang hinagpis ng lalaki. Medyo mahina ang iyak, pero alam niyang nagdadasal ito. Nagtago siya at inantay na matapos ng lalaki ang ginagawa sa loob. At nang magbukas ang pinto, ay nakita niya sa harap niya ang isang gwapong lalaki. Ikinandado ng lalaki ang pinanggalingang pinto. At lumabas na ito. Narinig ni Kalupo na ikinandado ng lalaki ang pinasukan niyang pintuan kanina. Malaking problema. Hindi na siya makakalabas pa sa kwartong ito. Habang nag-iisip kung paano makalabas, at pagkatapos ng 5 minuto, ay bumalik ang lalaki. May nakalimutan yata sa loob. Kinuha na niya ang pagkakataong iyon upang lumabas, at nagtago siya sa mga matatangkad na hilera ng mga bulto ng tsinelas. Nakita niya sa labas nung sumilip siya na nakatalikod ng driver. Mabilis na siyang tumalilis upang lumabas sa lugar na yon. Maluwag ang kanyang hinga noong nasa labas na siya at nagkubli na sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Habang lumalayo ang sasakyan, ay napapaisip siya. Dahil magmula nang dumating ang mag-anak, ay nagsimula na ang mga kababalaghang nangyayari sa lugar nila. Gusto niyang isiping kasamahan sila ng mga napalayas na mga pinuno o siya mismo ang napalayas na aswang. Malayong-malayo ang itsura ni Marcos sa itsura ni Padre Ilustre. Bata pa ang kilalang Marcos at si Padre Anton, kung nabubuhay pa ngayon, ay kaedad niya rin ito. Mga 48 na rin sana. Ngunit ang Marcos na nakita niya ay mukhang kaedad lang ni Elisa. Ano kaya ang nasa loob ng kwartong iyon? Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ni Kalupo. Itutuloy.